mga sis Mars, welcome back ulit sa ating YouTube channel. So for today's video, another feedback na naman kung bakit nga ba or ano ba yung top 5 reasons kung bakit nga ba marerecommend ko pa sa inyo itong ating Tecno Spark 40C. So without further ado, let's kasi tayo ngayon na aalis tayo. Pupunta tayo ngayon sa Farmers, which is sa shop ng isa pa nating clients. And titignan natin yung mga available units niya. Pero right now, ang topic natin is itong ating Tecno Spark 40C. Bakit nga ba mabenta pa up until now itong ating Tecno Spark 40C? And sulit pa nga ba siyang bilhin ngayong early 2026? But before that, of course, gaya ng usual natin ginagawa, let me go ahead and share this first, the specification of this Android phone. So mag-start tayo sa kanyang display. So meron tayong 6.67 inches HD Plus IPS LCD display na merong 120 Hz refresh rate. So, sa chipset naman, meron tayong MediaTek Helio G8112nm, Android version 15 with iOS 15.1. As a storage, meron tayong 4GB of RAM with 128GB. Sa camera, meron tayong 13MP main camera and 8MP selfie camera. Sa battery capacity, meron tayong 6,000mAh battery capacity na merong 18 wired charging rate. Sa biometrics or security sensor, may tayo face recognition and side-mounted fingerprint scanner. Sa kulay naman itong ating Android phone, may tayong ink black, veil white, and also titanium gray. So, yun lang naman mga Mariko, yung quick specification natin with this Android phone. So, dumako na tayo sa ano bang nagustuhan ko sa kanya at kung sulit pa ba siyang bilhin ngayon 2026. Well, actually, madali lang sagutin yung katanungan na yan mga Mariko kasi based dun sa, kung magbabase kasi tayo sa presyo niya right now, murang-murang nyo na lang talaga mabibili itong ating Android phone. Nasa 4,000 plus na lang itong ating Android phone. Plus may voucher pa kayo dito sa ating video. Kaya para sa akin, sulit naman siya bilihin if nagbe-base tayo sa price. Specification, sa size niya, okay siya. Kaka-release lang din kasi ito ng August 2025. Kaya talagang nakakasunod pa naman siya sa mga bagong Android phone na lumalabas lately. Sa battery capacity nito, isa din makukonsider nyo mga Mariko kasi 6,000mAh battery capacity sa halagang 4,000 pesos or below 4,000 pesos, meron ka ng ganyang klaseng Android phone. Lalong-lalo na if ang hanap mo talaga is a secondary phone or pwede mong sabihin na pang backup phone, yung mga ganong klaseng mga reasons kung bakit ka naghahanap ng ganong smartphone. Ayan, pwedeng nyo siyang i-consider. Aside from that, the chipset, sa chipset niya naman mga Mariko, I already tried and masasabi ko naman na okay naman at hindi niya naman binigo yung expectation ko. Kaya niya namang i-handle yung mga games na nilalaro ko dito like ML, COC, COD, ayan mga Mariko. So, alam niyo na kaagad, di ba? Pag alam niyo naman na nalalaro ko yung mga ganang klase ng games na gustong-gusto ko, go ako kagad dyan, mga sis Mars. Sa camera naman niya, mga sis Mars, okay naman, malinaw din naman siya. Pero yun lang, pag kayo ng smartphone na for vlogging, hindi ko siya marirecommend for you kasi hindi talaga siya for vlogging. Pwede siyang gamitin to capture some of your memories, yung mga basic lang na video recording. Pero if gagamitin nyo siya into content creation, hindi ko siya marirecommend sa inyo. Sa gaming, okay naman siya sa kanyang presyo. Pasok naman siya sa bangat. Nakakapaglaro naman ako ng mga basic games or MOBA games na ginalaro ko like ML, COD, COC, Black Bass, ano ba yan? Black Blast or basta yon yung square na parang Tetris. So, yon mga Mariko, okay naman siya. Heartopia, pwede naman na din siya. So, it really depends na lang talaga kung paano mo gagamitin yung isang Android phone at para mo masasabi sa sarili mo na sulit naman or worth it naman yung pera niya. Kasi pag magbabase kasi tayo sa specification na meron tayo at sa presyo niya, well, actually, masasabi ko talagang worth it siya. So, depende na lang talaga yan sa standard mo or depende na lang yan kung ano yung hinahanap mo sa isang Android phone. So, pasensya na kayo kung medyo maingay yun kasi nag-elective phone ako. Nag-setting spray kasi ako and kailangan kong patuyuin ang mukha ko. So, sabi ko kanina, hindi ako magpa-full glam makeup. Pero ayan, nag-contour. Bayan nyo na, ngayon lang naman magko-contour. So, overall explanation or overall
feedback with this Android phone, yes, I can still recommend this Tecno Spark 4TC. Again, mga Marico, mura nyo na lang mabibili to. Lalo-lalo na if i-grab nyo yung voucher na meron tayo dito sa video na to. Sure, mas mura nyo na lang siyang makukuha. Nasa below 4,000 na lang siya. Pag meron pa kayong extra voucher, then go grab at siya. And if naghahanap ka ng basic phone or if naghahanap ka ng secondary phone, this Android phone is perfect for you guys. So again, disclaimer lang po, I'm not a pro. When it comes to reviewing po ng mga tech, I'm just sharing guys my thoughts, my experience with this Android phone. So once again, my name is Maring Anas. Thank you so much for watching and bye-bye.